Magandang araw sa inyo mga boy, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo regarding dito kay Kai Sotto mga boy, no? Kasi meron tayong balita kay Kai Sotto. Okay, so si Kai Sotto nga ay humiwalay na sa kanyang mother team ngayon sa B-League, which is ang Yokohama B Corsairs. Okay, so matapos ngang mabigong mga pasok ang Yokohama sa playoffs, sakto din naman na nag-expire na yung loan transfer ni Kai Sotto mula sa Hiroshima Dragonflies. Okay? So, mag-expire yung kontrata ni Kai Sotto sa June 15 pa. Okay? Pero since hindi na nga nakapasok sa playoffs itong Yokohama, tinanggal na nga nila itong si Kai Sotto. And as of now nga, wala ngang resigning na nangyari dito kay Kai Sotto. Hindi nagbigay ng interest itong Yokohama B Corsair na kunin ulit itong si Kai Sotto or bigyan siya ng bagong kontrata sa Yokohama, kahit na medyo maganda-ganda rin naman yung pinakita ni Kai Sotto, ano. And yun nga lang, hindi natin alam kung hindi pa ba siya mabibigyan niya ng kontrata ng Yokohama or wala talaga silang planong i-renew si Kai Sotto. And sa ngayon, si Kai Sotto is naandito sa bansa. So wala pang statement regarding si Kai Sotto dito sa pagka-release sa kanya ng Yokohama. Okay? Pero posibleng may ibang Japan B-League teams ang kumuha dito kay Kai Sotto dahil nga medyo malabo na nga yung kanyang pangarap na mga pasok sa NBA dahil nga wala siyang offer doon. And posibleng sa Japan B-League pa rin natin makikita maglaro itong si Kai Sotto, pero hindi na sa Yokohama or sa Hiroshima, kundi malamang sa ibang Japan B-League teams. Okay? And sa kabilang dako naman, eto naman si Dwight Ramos nag-resign sa Livanga Hokkaido. So despite ng being injured dito si Dwight Ramos, binigyan pa rin siya ng bagong kontrata ng Livanga Hokkaido. So yun lang yung hindi nangyari kay Kai Sotto. So hindi natin alam, siguro magkakaroon maraming mga offer siguro to sa Japan B-League Kai Sotto na matatanggap. Yan yung abangan natin kung saan team nga ba siya maglalaro next season sa Japan B-League. Kasi wala na talaga siyang ibang option. KBL, I think malabo din siya mapasok doon dahil nga medyo nagigpit na sa mga import yung KBL. So no option talaga si Kai Sotto, either PBA or Japan B-League na talaga. So yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.